So if you were to choose media or politics, saan ka mas happy? I can do both. What if you only have one choice? What if I Mas only have matimbang one sa choice? puso mo. Ano yun? Ay, media nakapikit. Kapag ako po naging senador, gagawin ko po yan 200%. Dahil nga po, iba ng labanan ngayon sapagkat ako po swelduhan na ng taong bayan. Para Committee on Energy si Senator Raffy. Oh, Tingin ko dapat medyo busy siya ngayon busy sa pag-iisip ng batas patungkol dyan. oo kung paano makakatulong ang kanyang opisina Kaya alam mo, para partner, maigsan ang problema sa enerhiya. kaya sabi ko nga, mainit na pinag-uusapan ngayon ang epekto ng panahon. Hindi lang sa kalusugan, kung hindi pati partner, sa kuryente, sa tubig. Samantala sabi ko, kung sa kuryente ang pag-uusapan, hindi ba pwedeng magagamit itong init ng panahon ngayon? Oo! Di ba? Dapat sana, Pwede partner. itong gamitin. Mm. Kaysa sa sasabihin natin, naku, grabe ang epekto nito. Magkakaroon tayo ng kakulangan sa... Napaka-ironic, di ba, partner? Yes. Napaka-ironic. Kaya nga, sa akin lang, partner, Oo. no? Ako, hindi ko alam, ha? Siyempre, dapat makipagtulungan. Oo. Sa akin lang, ha, mga Oo. kayubi. Dapat makipagtulungan since sa Committee on Energy si Senator Raffy Tulfo. Makipagtulungan na siya sa Department of Energy. Anong pwedeng gawin? 'Di ba? Anong pwedeng gawing batas? Anong pwedeng maitulong para malaman natin, 'di ba? Kahit na yung mga magaling mag-invent, partner. No? Wag yung invent ng kwento, partner. Mag-invent ng mga ganung klaseng kaparaanan para maibsan ang kahirapan pagtungkol sa enerhiya, partner. Kaya lang sabi nga natin, meron ba tayong hearing? Meron ba tayong nadidinig na hearing about sa problem sa energy sa Senado? Parang wala eh. 'Di ba, mga kayubi? Ayun, ano to? Ito lang sa akin, 'di ba? Tingin ko it's about time talaga. Well, Senator Tulfo naman. Kilala naman siya sa mga ginagawa niya, 'di ba? Kilala siya sa RTIA, kilala siya sa mga tinutulungan niya. Oo. Pero tingin ko bilang senador, mag-focus muna siya as senator, partner. With this, sa mga kalagayan natin ngayon, kasi tingin ko dapat yung focus ng individual na problema, hayaan na lang natin yan sa programa niya eh. Okay. Tapos siya, focus na lang siya sa pagiging senador niya. Oh. What do you think? Well, medyo din partner yan. Medyo mahirap din yan eh. Mahirap siyang Magdesisyon para sa mga ganong klase Kasi, mga bagay. Inisip naman niya na kasi before nung tumakbo siya, pag pinapili siya, ang pipiliin niya, being a broadcaster, senator, Kasi pipiliin niya dyan siya maging nakilala, broadcaster. partner eh. At dahil dyan, sa kanyang program bilang isang mamamahayag, sinuportahan siya ng taong bayan. Oo, partner. Okay mga kayubi ang main topic natin is tong si Bong G, na G kay Secretary G. Alam mo yung partner? Puro yan G si Bong G, na G. Anong G na G? Galit na galit. Gigil na gigil. Gigil na gigil. Oo. Kay Secretary G. Oo. Gatchel yan. Pero papayawan lang muna natin to kasi gusto ko munang basahin. Ano nangyayari kay Senator Raffy Tulfo? Okay? Siguro kaya siya napapansin, partner, kasi siya yung nakikita. 'Di ba? Sabi nila, hindi mo naman nakikita si Senator Lito Lapid. Oo. Hindi mo nakikita si Senator si Bong Revilla. Actually, nakikita ko si Senator Bong Revilla sa mga poster, nagkalat na. Kalat na yan, Hindi, pinopromote niya yung partner, yung kanyang sitcom. Naku, partner, dati naman siya nagkakaroon ng sitcom, hindi naman nakaano yan. Bawat kanto. Hindi naman kanto pala. Siguro, kada ikalawang poste o ikatlong poste meron. Pero sitcom naman yung partner eh. O even if, in time for the election, advance. Hindi naman niya ginawa before yan, di ba? Meron naman siya ibang palabas, di naman siya nagganyan. Pero ang tanong, yung sitcom ba niya doon ay co-produce or block time? Hindi ko alam, partner. But, ang tanong ko, Oo. mga ka-UB, ito bang sitcom kasi hindi ko na napapanood, tuwing Sabado ba to? Yeah,
tuwing Sabado. Okay. So ngayon, kung tuwing Sabado to, syempre parang ang hirap niyang punahin kung Sabado ang labas. Yun. Tsaka, ano naman yun, can. Ibig Oo. sabihin na yun. So, ito ay recorded. Tape. So, in other words, hindi natin alam kung tinitape ba to during yung kanyang working hours para sa Senado. Yung kanyang pasok sa Senado. Oo. So, since hindi natin nakikita yung galaw niya, hindi talaga natin siya mapapansin. Oo. Si Senator Lito Lapid ba, may palabas pa rin ba to? Meron pa rin ba to? Meron pa rin sa Quiapo, Batang? Batang Quiapo. Parang nandun patas. Quiapo, Batang? Meron ba? Quiapo ba? Nandun pa rin ba siya? Oh, well, anyway, kung meron din. Still, ganun pa rin. Same with Senator Bong Revilla. Kahit gabi-gabi to pinapalabas, hindi natin kasi nakikitang live. Oo. So that makes the difference. Okay. Sa ginagawa ni Senator Raffy Tulfo na live, na nakikita ng tao. Siguro kung yun, halimbawa, di ba may palabas na siya, parang alam nyo mga kayubi, parang hindi na siya naaalis sa TV mula Lunes hanggang Linggo. Nandun siya. Oo, kasi meron siyang Sabado, meron din yata siyang Sabado, meron na rin siyang Linggo. Talagang ang Channel 5, talagang to the max pag-expose sa kanya. So pero anyway, hindi naman pa naman siya tatakbo, di ba? Oo. Kasi midterm pa lang elections, hindi pa naman siya tatakbo, di ba? So, sa atin lang, yung Sabado-Linggo niya, kung tape naman to, talaga hindi niya mapupuna. Okay lang yan. Diba? Ang nangyayari kasi, siguro, kaya napupuna siya, ang dami-daming hearing, ang dami-daming senador na nagtatrabaho, nag-hearing, partner. Tapos makikita mo siya ng Tuesday sa kanong Wednesday, kanina. Kahapon. Diba mga kayubi? Nasa RTIA. Baka dumadaan din muna partner, siya. Nagpo-program siya pero baka sumisilip siya ng saglit sa kanyang opisina. Sa Senado? May hearing nga Kanina. Na dapat sana nandoon siya. Ng committee na yun. Tungkol saan yung hearing? Tungkol dun sa social justice. Well, anyway, ito naman partner, wala namang problema kung mag-absent siya. Diba? Walang problema kung mag-absent siya. Pero kung hindi sana siya nakikita na iba yung ginagawa niya. Yun lang yung problema, partner. Kasi, di ba, pinag-usapan natin to before. Monday, Tuesday, Wednesday, sabi niya sa Senado siya. Nakikinita mo yung sarili mo na iiwan ng Senado for a different position in government? I don't think so. Why not? Happy ako sa pagiging isang senador. Nagagawa ko yung gusto ko. Kasi Monday to Wednesday sa Senado and then Thursday and Friday dito ko sa radyo. Okay na yun? Kompleto na yun. Kompleto recados na yun. Pero ngayon, Monday, Tuesday, Wednesday, nasa RTIA ka. Samantalang yung iba mong kasama na senador, nandoon, nagtatrabaho, nagkakaroon ng hearing, ginagampanan ang kanilang trabaho bilang senador. Ikaw naman, ginagampanan mo ang iyong trabaho bilang broadcaster. Kasi ano to meron tong may session to may plenary session to, partner. Thursdays, Fridays, pwede mag-hearing, pero sabi niya, sa RTIA siya. So, ang ganda nang iniisip niyang schedule, di ba? Although, syempre, ang Thursday and Friday, alam naman natin is, may trabaho pa rin ng Senado dyan. Wala nga lang plenary session. Di ba? Wala lang sa ganon. So, pero ito lately, kahit yata noong April 2 and April 3, magkasunod, Tuesday, Wednesday, kasi nga ngayon, napupuna kasi siya ng ibang tao na ba't nasa RTIA ka, yung ibang mga kasamahan mo, baka hindi, nagtatrabaho sa Senado. Baka hindi naman siguro, partner, ganun ka-importante? Oo, at hindi siguro, hindi na siya kailangan dun sa hearing at yung mismong mga, yung partner, yung chairman ng committee na yun. So ano na ngayon siya? Broadcaster ba siya? Broadcaster ba siya o senador pa siya? Senador pa rin. Na broadcaster? Na broadcaster. Ba't napagsasabay? Oo. Kasi ang sa batas naman, hindi ka po pwede magiging tawag doon na hindi ka po pwedeng gumawa ng dalawang sa parehong sa gobyerno. Pero kung public service, pero doon naman sa iyong private partner, private company mo? Private company, pwede yun. Pwedeng? Pwedeng gawin mo pa rin yun. Pero syempre,
Not during your ano to. Yes. No. During your working hours, di ba? Hindi naman yung tututulan, partner. Pero ang ano ko dyan, ang tanong ko, sa Senado ba, kailangan bang 8 hours ka Monday to Friday nandyan? Partner, kung may maitutulong ka bilang mambabatas at kailangan kang bumalangkas ng batas, bakit mo naman naaagawin yung oras na yun na sana pang sa Senado at pupunta ka naman sa private company mo para mag-broadcast? Diba, partner? Oras yun na supposed to be, nag-aaral ka, inaaral mo kung ano yung batas para sa darating na mga pagkakataon na magkakaroon ng interpellation. Sanay ka nang makipagdebate. Saka partner, ito syempre, dami-dami niyang lawyers. Sino bang gumagawa ng batas? Definitely, mukhang mga sa tulong ng mga lawyers. So dapat sa akin, kung meron siyang gagawing batas aralin niya talaga lahat. Lahat, pati definition yan. Hindi yung ipapaubaya mo sa assistant mo, tapos pag nag-interpellation, yung parang assistant mo ang sasagot for you. Dahil hindi mo ma-explain. So, hindi pwede ganun. Diba? Yun lang yung sa akin, diba? Kasi pinangako naman niya, partner, bago siya nahalal, na pag naging senador siya, ibibigay niya ang 200% niyang pagiging senador. Anong klaseng senador ka ngayon pag ikaw ay umupo na? Kabayan, ako po isang magiging napakasipag na senador. Sabi ko nga sa mga nakarang interviews ko, kung sa ngayon po bilang isang private citizen at broadcaster, public servant, at 100% rate po yung aking pagtatrabaho. Kapag ako po yung naging senador, gagawin ko po yan 200%. Dahil nga po, iba ng labanan ngayon sapagkat ako po iswelduhan na ng taong bayan. So I will make sure na yung pinapasweldo sa akin ay worth it. Nasaan na yung 200% na serbisyong ipinangako mo? 200% na serbisyo bilang senador. At kung wala ka naman sa RTIA, sasabihin ng iyong mga kasamahan na ikaw ay nagmamonitor o kaya na may nakikinig. Di habang ikaw ay nasa Senado at nakikinig ka o nagmamonitor ka sa RTIA, hindi pa rin 200% yung serbisyong ibinibigay mo bilang senador. Nahahati pa rin bilang senador at bilang broadcaster habang working hours dyan sa Senado. Nakikinig po si Senator Raffy. Kailangan niya po ng exact, kailangan niya po ng, opo. Alam niyo naman yung kalagayan namin sa pangarap po. Kailangan, sir, na po kami doon. opo, sir, kailangan po natin ng exact date at kung ano po ang maipapangako or ano po yung masasabi niyo pong solusyon. Hindi na nga siya 100% as senador eh. So, nawala na yung 200. Bilang taga-gobyerno, mahihaya naman sila. Yung senador nga, nagtatrabaho. Dapat sila din magtrabaho dahil pare-pareho kami pinasasahuran ng taong bayan. Diba? Baka nakikita din yan na marami ding marami na nakakita. Ang kailangan ng kanyang tulong, ng kanyang serbisyo naman, doon sa kanyang ibang profesyon bilang broadcaster. Pero bawal yun, partner eh. Bawal. Na bawal yung practice mo yung profession mo. Lalo na pag in conflict of your interest. May conflict na of interest. So yung schedule na Senado, nasasalpok sa profession mo, conflict yun. Diba? May conflict eh. Sabi ko ako Sabado-Linggo, walang magko-conflict masyado, hindi mapapansin yun. Nakikita naman din natin si Senator sa mga hearing. Siguro ito lang na itong mga nakarang araw. So ano nga yung pipiliin niya? Broadcaster ba o senador? No. Diba? Ang sa akin lang, basa ko mga kayubi bago tayo pumunta kay Senator Bongji. Ito yung nakikita ko. Since nakikita niya na, sabi niya, wala naman siyang pakialam sa survey, pero syempre masaya, di ba? Masaya naman mataas ang survey mo para maging presidente ka. Sino ba naman hindi matutuwa kung balak mo naman. If ever magkakaroon ka ng balak, di ba, partner? Konti na lang yan, konting talo na lang yan, presidente ka na. Ito yung basa ko, di ba? Ang basa ko, mas marami kasing viewers, partner, sa RTIA kesa sa hearing sa Senado. Umaabot ng millions ang RTIA. Totoo yan. So in other words, pag sa Senado, pag hindi ganun kainit ang issue, partner, kahit naka-live sa social media, hindi ka kahit magalit ka na magalit dyan, hindi yan mapapanood lang lahat. Pero pag RTIA at ang mga issues mo very nagba-viral at medyo intriguing, ang exposure mo dyan, partner, sa mga millions of viewers mo, expose yung ginagawa mo. Kung tutulong ka, magre-resolba ka ng mga away pamilya, kita ng mas maraming viewers.
So, expose ka. Alam na mo naman yung mga Pilipino, karamihan mga marites. Yes. Diba? So, pag expose ka, partner, masisikat ka. Oo. Diba? Ganun ba yun? Yun yung basa ko. Kasi kaya, yun yung tingin ko na pwede niya maging dahilan. Kasi para sabihin mo, natutulong ako sa RTIA partner, natatapakan niya kasi yung obligasyon niya sa Senado. So, anong gagawin niya para matugunan niya o mabigyan niya ng solusyon yung mga pumupunta sa programa naman niya? Partner, una. Dadalhin niya sa hearing? Una ha, ito legal. Ituro mo sa pulis. Diba? Tulungan niyo to. Hindi, doon niya i-interviewin sa hearing, partner. Ito lang opinion to. Pwede naman din niya tanggapin, 'di ba? Kasi ito naman nadidiscuss ko na, kaya lang mukhang di ko alam kung may ginagawa na siyang paraan na legal para maayos, 'di ba? Partner, unang-una ang RTIA, sabi nga niya, is a foundation. So pag foundation 'yan na nakapangalan sa iyo, tapos nagko-conflict yung interest sa trabaho mo, you have to divest your shares. Ibig sabihin, dapat umalis ka na, pati yung ownership mo, iwan mo na. I-dispose mo na yan. Diba? Katulad na nangyari kaya na partner. Diba? Yung kay Secretary Calida. Tama ba? Secretary siya? No. Ano bang position niya before? OSG. OSG. Bakit siya na kailangan mag-divest ng interest? Ba't kailangan niyang umalis sa Vigilant? Lahat halos ng government. Yung partner, may conflict of interest talaga kasi isang security agency yung hinahawakan. Security agency na? Na yun ang nabibid na kukuha ng government. So may conflict, di ba? Ngayon, kahit sinabi niya, nag-divest na siya ng interest sa mga negosyo niya. Hindi ko alam kung ano mga negosyo niya. Si DA Secretary, Laurel, tinanong siya, nag-divest na ako. Kasi di yun yung tama. Ang hindi ko alam, mga kayubi, itong sila Cynthia Villar. Diba? Kung nagda-divest ba sila, meron silang marami silang negosyo. Pero tingin ko, we have to check kung may conflict of interest. Diba? Kung gagawa sila ng batas para gumawa ng daan, malapit doon sa pwede nila ma-develop na lupa, conflict of interest. Linawin natin, partner. May negosyo ka. Ngayon, nakakuha ka ng posisyon sa gobyerno. So, sa batas, kailangan umalis ka doon, i-attach mo yung kung ano man. Yung ownership mo, tanggal ka na. Oo. Kung? Walang conflict of interest. Lalo na kung nagko-conflict. Okay. Yun eh. So, halimbawa, ang negosyo mo naman hindi magko-conflict sa trabaho mo, partner. Hindi mo kailangan mag-divest. So we have to prove muna the conflict of interest. Kuha mo? So halimbawa ikaw partner, halimbawa ikaw ay may farm. 'Di ba? Pero ang taging trabaho mo halimbawa malayo, hindi sa farming, hindi sa agriculture. Diba? Sa DPWH ako. Pwede. Basta wag kang gagawa ng anumang polisiya na magpapabor doon sa negosyo mo. Kuha mo? Halimbawa ikaw, developer ka. Tapos mambabatas ka. So, gumawa ka ng batas. Napa-approve mo. Na dapat gumawa dito ng daan, ng highway, ganyan-ganyan. Yung pala, kamukat-mukat mo, yung palang dadaanan, lupa mo. Pero si Senator Villar, ang ang hawag niyang committee ay sa agriculture. Yung kanyang negosyo, real estate partner. Kaya nga. Kaya nga tingnan natin. Saan layo? Teka lang. Kung agriculture ka, baka alam mo kung sa inyong mga lupang hindi na nagagamit or hindi na dapat ginagamit na pagpa-farm. Tapos i-develop nyo. Conflict. Diba? So, dapat alam natin. So, dito kay Senator Raffy Tulfo, partner, kung maliwanag na nagkakaroon ng conflict kasi nagsushow ka, wala ka sa Senado, ay baka may conflict of interest ka. So you have to divest your interest if you still want to be a senator. Diba? So una yun, partner. Pangalawa, kung gusto mong i-retain yung RTIA, huwag ka na mag-host dyan. Diba? Huwag ka na mag-host dyan.
mag-senador ka na lang. Kung gusto mo mag-host, mag-Sabado ka at Linggo na program. Kahit live yun. Pero don't use yung pagiging senador mo sa programa mo. Conflict pa rin yun. Ngayon na senador ako, mas madali ako makipag-ugnayan sa mga kinaukulan. Mas pinakikinggan ako. Tinatanggap agad yung tawag ko, sinasagot. Unlike before, nung ako yung regular simple broadcaster lamang, kuminsan binabagsakan pa ako ng telepono ng mga iba't ibang departamento ng ating pamahalaan. Mabagal silang kumilos. Although kumikilos pa rin sila, hindi katulad ngayon na mabilis knowing na isang senador ang tumatawag sa kanila, kapareho ko sila na taga-gobyerno. Kasi pag nagtamad-tamaran sila, expose ko sila. Ganun katindi. Patatawag ko sa Senado. Yes, nagagamit yan. I'm not abusing though the powers of the Senate. Pag meron halimbawa mga sumbong na hindi ko kayang aksyonan dito sa radyo, dinadala ko sa Senado. Doon ko nagagamit yung kapangyarihan ko bilang senador. O kunyari, itong issue na to, dali na sa Senado. Para matawag yan, para mag-isa or what, something to that effect. Or gusto mo, pag-usapan natin to sa Senado. So, nagagamit siya. So, that's conflict of interest. So, sana yun lang yung pumasok sa isip ni Senator Raffy Tulfo. Na, baka bumuelta yan sa'yo in the future eh. Kaya nga nandito tayo to guide him. Diba? To guide him. Ito sana, baka hindi kasi na-advise sa'yo ng lawyer mo, baka magka-problema. Diba? Yun lang. Alright, sige partner.